Dance Place. Latest happening sa sports. Abangan ang pagbabalik ng Match Point Season 2 sa DZRH TV. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes. Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes. Tambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sina Lakay, Deo Macalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. Sayawan, chikahan at mga kaganapang kakikiligan. Mula sa concerts and fan meets of your favorite stars, local man o international, sagot na namin. Every Saturday, 12 noon, kasama ang inyong showbiz angel sa Season 2 ng Scene Zone. Dito lang yan sa DZRH TV. Pitong minuto makalipas ang alas 4. Walang kawala ang malalaking balita. RH
Rapido Hataw Balita sa mundo ng politika, palakasan, showbiz at iba pa sa Pilipinas at ibang bansa. Iyon ang makukuha sa RH Rapido Hataw Balita. Mga pinakahuling panayam sa likod at gumawa ng mga balita. RH Rapido Hataw Balita. Muli Luzon, Visayas, Mindanao. Isang mapagpalang araw na naman ho ng Sabado, 11 sa buwan ng Nobyembre 2023. Ako ho ang inyong makasama, Raymond Dadbaas, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo Pilipino. Sa ulo ng ating mga balita, 3 bata patay o 3 bata sa Nueva Ecija hostage, isang ginilitan ng lieg, patay, hostage taker todas din sa mga pulis. Resupply vessel ng Pilipinas sa Ayungin Shoal muling binomba ng tubig ng barko ng China. 56 na iba pang Pinoy mula sa Gaza nakalabas na ng war zone. Isa pang round ng rollback sa produktong petrolyo asahan naman sa susunod na linggo. Confidential funds ni BP Sara posible daw ibalik pagdating sa BICAM. Halaga naman ng sibuyas sumisipa na sa 240 pesos bawat kilo. Sabit sa jeep sa Maynila, abay bawal na. Sa balitang sports, Phoenix Petroleum giniba ang NLEX sa PBA. At sa balitang showbiz, Miss Universe competition tuloy maski nagkain ng bankruptcy ang may-ari nito. Yan ang ulo ng ating mga balita. Ngayon sa detalye. Patay ang 1 taong gulang na bata habang sugatan ng 7 taong gulang nitong kapatid sa nangyaring hostage drama sa Barangay Concepcion, Saragossa, Nueva Ecija. Sa report ni Ate Grace Sansano, pumasok sa bahay ng mga biktima ang 38 anyos na si Julius Cesar Ton at saka binihag ang 3 magkakapatid sa banyo. Naglagay pang sospek ng isang palangga ng tubig na may live wire at pumormang ilolublob ang mga bata para sila ay kuryentehin. Nangingi ang sospek ng sigarilyo, tubig at pagkain sa mga pulis bago ilipat ng mga bihag sa isang kwarto pero naagaw ng mga pulis ang 10 taong gulang na biktima. Sumigaw ang sospek na ginilitan na niya si alias Toto dahilan para pagbabarilin siya ng mga pulis na kanyang ikinasawi. Sa paunang investigasyon, balisa ang sospek nang bumaba ito sa bus mula sa lalawigan ng Cagayan sa tapat ng isang presinto kung saan pinakain pa ito ng mga pulis bago siya umalis. 11 minuto makalipas ang 4:00. Muling binomba ng tubig ng China ang tropa ng Pilipinas habang ito ay nasa resupply mission sa Ayungin Shoal. Ayon kay Commodore J. Tariela ng Philippine Coast Guard na siyang tagapagsalita ng Coast Guard for the West Philippine Sea, binomba ng water cannon ng China Coast Guard Vessel 5203 ang supply vessel ng bansa na ML Kalayaan. Bukod pa ito sa kahabulan, panghaharang at dangerous maneuver ng China upang tangkang pigilan ang resupply mission para sa mga sundalo sa BRP Sierra Madre. Kinundina ng National Task Force on West Philippine Sea ang panibagong harassment ng China na taliwas ay sinusulong nitong peaceful dialogue. Agosto nang bumayin din ng China ng tubig ang mga barko ng Philippine Coast Guard na nasa kaparehong misyon. Ikinasa ng Pilipinas ang pang-58 diplomatic protest laban sa China ngayong taon. Ayon sa National Task Force West Philippine Sea,
Inisyu ng Embahada ng Pilipinas sa Beijing ang protesta sa Chinese Foreign Ministry. Kaugnay ito ng panibagong pambomba ng China Coast Guard ng water cannon sa tropa ng Pilipinas habang ito ay nasa resupply mission sa Ayungin Shoal. Ito na ang pang-125 diplomatic protest na ikinasa ng Pilipinas kontra China sa ilalim lamang ng Administrasyong Marcos. Idiniin ng task force na lalong nakapagdududa ang sinseridad ng China na magkaroon ng mapayapang dialogue dahil sa mga illegal nitong mga gawain sa West Philippine Sea. 13 minuto na ho makalipas ang alas 4. Gaya ng nakagawian. Kaya ang baba ng ang baba ng tingin natin pagdating sa China, ano? Muling sinisi ng China ang Pilipinas sa panibago nitong panghahara sa tropa ng gobyerno sa Ayungin Shoal. Pinayuhan ni China Coast Guard spokesman Gan Yu ang Pilipinas na tantanan ng pangimasok o pag-trespassing sa kanilang territorial sovereignty. Sinabi ni Gan na ang pagbuntot nila sa mga barko ng bansa ay alinsunod sa batas at bahagi ng kanilang control measures. Nanindigan ng China na labag sa kanilang Declaration on the Conduct of Parties in the South China Sea at sa mga anilay commitment ng Pilipinas ng ginagawa nito sa West Philippine Sea. Hindi binanggit ng China o tagapagsalita ng China sa kanyang pahayag ang pambobomba ng China Coast Guard ng tubig sa tropa ng Pilipinas. Labing-apat na minuto makalipas ang alas 4:56 pang mga Pinoy ang nakatawid naman sa Rafah border mula sa Gaza Strip. Ayon kay Pangulong Bongbong Marcos, 78 na ngayon ang mga Pilipinong lumikas sa Egypt mula sa 130 Pinoy sa Gaza. Sinabi ng Pangulo na nakauwi na sa Pilipinas ang 34 na Pinoy at isang Palestinong asawa ng isa sa mga ito. Sinabi naman ni DFA spokesman Maria Teresita Daza na 14 na Pinoy ang nagpaiwan sa Gaza matapos hindi bigyan ng security clearance ang kanilang mga asawang mga Palestino. Sa kaugnayang balita, nagpasya ang 14 na Pinoy na huwag nang umuwi sa Pilipinas matapos na hindi payagan ng kanilang mga asawang Palestinian na makasama sa kanilang pagtawid sa border patungong Egypt. Ayon kay DFA Undersecretary Eduardo De Vega, ang 14 na Pinoy ay nasa bahagi na ng Egypt nang magpasya ang mga ito na bumalik ng Gaza. Aminado si De Vega na dismayado sila sa nangyari ngunit tiniyak na patuloy nilang imomonitor ang sitwasyon ng mga ito at kukumbinsihin pa rin na umuwi na ng Pilipinas. 16 na minuto makalipas ang alas 4. Ito yung mga galing ng Gaza ay pauwi naman ng Pilipinas pero ito paalis. 6 na mga kababayan nating Pinoy ang hinarang ng Bureau of Immigration patungo sana sa Holy Land matapos mabisto na nagpanggap lang sila bilang mga pilgrims. Aray ko po. Ayon sa ahensya, sasakay sana ng isang flight patungo ng Amman, Jordan ng 6 bilang isang grupo ngunit nagduda ang Bureau of Immigration na hindi sila magkakakilala. Ganon. Pesos ang isang pastor para ayusin ang kanilang biyahe. Aray ko. Paano hindi mabubuking isa ngayon na may gera sa Israel tapos magkakaroon ka ng pilgrimage to to the Holy Land? Sa totoo lang, napakaraming mga dapat ay magkakaroon ng mga pilgrimage simula noong October 7. Actually, October 8. Pero hindi na sila tumuloy hanggang ngayon dahil nga sa gera dyan sa Israel.
Iniimbestigahan na naman ng Philippine Statistics Authority o PSA ang pag-i-issue ng birth certificate sa mga dayuhan kaya nakakuha sila ng Philippine passport. Ayon kay PSA Chief at National Statistician Dennis Mapa, mananagot sa batas ang sino mang mapatunayang responsable rito. Sinabi ni Mapa na makaasa pa rin ang publiko ng seguridad at ng kawastuhan ng civil registration records ng ahensya. Pag Pinoy mahirap kumuha pero pag Chinese pwede ha. Ay nako, una rito ibinawi ng Senado ang plenary approval sa panukalang budget ng PSA matapos masita ang Philippine passport ng 10 mga Chinese nationals. Si Senator Bato de la Rosa ang nagbulgar nito doon sa plenary debate sa budget ng Department of Foreign Affairs noong isang gabi. Ang sponsor ng budget ay si Senator Loren Legarda. May mga Chinese nationals na hindi naman talaga ipinanganak sa Pilipinas nakakuha ng authentic o kaya yung original na Philippine yung birth certificate kaya nakakuha sila ng ang pasaporte na nila hindi na China, Philippine passport. Anong una ang sinisisi ay Department of Foreign Affairs. Bakit nabigyan ng pasaporte? Ang sabi ng DFA, nakakuha sila ng Philippine passport dahil ang iprinisintang mga dokumento ay original galing sa Philippine Statistics Authority o PSA. Oy, sa kabilang balita naman, good news sa mga motorista. May asahan na big time rollback sa presyo ng petrolyo sa susunod na linggo. Sa pagtaya ng oil industry sources, posibleng tapyasan ng mahigit sa 2 piso ang bawat litro ng diesel, habang posible namang bawasan ng piso o higit pa ang bawat litro ng kerosene. Pinatinaya namang posibleng may rollback din na 80 centavos hanggang 90 centavos ang bawat litro ng gasolina. Ang ganitong pagtaya ng oil price rollback ng petroleum products ay bunsod ng umiiral na presyohan ng krudo sa world market. Ito na naman, meron tayong ang tawag nila deja vu. Ganitong panahon nung nakaraang taon, sumipa yung presyo ng sibuyas. Ngayon naman mukhang may nagtatangka na naman dyan. Tumaas pa sa 240 pesos bawat kilo ang retail price ng sibuyas sa bansa. Ayon sa grupong Sinag, masyadong mataas ang naturang halaga dahil ang sibuyas mula sa cold storage facilities ay binibili ng mga traders sa halagang 110 piso lamang bawat kilo. Ipinahayag ni Sinag Chairman Rosendo So na kung susundin ang tamang presyo nasa 160 lamang dapat ang kilo ng sibuyas. Sinabi ni So na tuloy din ang pagbaha ng imported na mga sibuyas sa mga pamilihan kung kaya't walang dahilan upang tumaas ng todo ang halaga ng nabanggit na produkto. Consumer na naman ang delikado. Alas 4:21 sa kabilang dako, asahan naman daw ang pagbaba ng presyo ng bigas sa mga lokal na merkado bago magpasko sa susunod na buwan. Ayon kay Rise Up Farmers Incorporated founder and President Elvin Laceda, peak ng anihan ng palay nitong Oktubre hanggang ngayong buwan. Sinabi ni Laceda na mararamdaman ang pagbaba ng presyo ng bigas hanggang sa susunod o pagpasok ng susunod na taon. Nasa 15 hanggang 22 piso kada kilo ang presyo ng palay at dapat doble lang ito ang makatwirang retail price ng bigas sa mga pamilihan. Hindi rin naman kasi kung 15 kahit doblihin mo 30 pesos walang 30.
Yung 22, i-times 2 mo, that's 44. Sa bagay, pasok doon sa itinakdang 45 pesos na price, ano. Pero dapat magandang klase na yun. Primera klaseng bigas. Muli namang isinulong ng Philippine Rice Research Institute o PhilRice ang panukalang half-cup rice rule. Kalahating order lang ng kanin. Paliwanag ng PhilRice Development Communication Division Head Hazel Antonio, layon nitong hindi masayang ang kanin na hindi kinakain ng mga tao. Lumabas kasi sa datos na 2 kutsara ng kanin ang nasasayang ng bawat tao kada araw o 384,000 metric tons kada taon. Suportado naman ni Department of Agriculture Assistant Secretary Arnel D. Mesa ang proposal ng nire-require sa mga restaurant na mag-alok ng half-cup rice serving na option para maiwasan na ang pag-aksaya ng pagkain. Payo ni D. Mesa, dapat ay kumukuha lamang ng pagkain kayang ubusin para maiwasan ang mga nasasayang na kanin. Yan po yung atin pong pwedeng gawin para po masigurado na ma-implement yan. Ganon din po kung titingnan natin, hindi lang po sa mga hotels at restaurant, kahit po sa ating kabahayan. Yes. Kung alam po natin na hindi makakain lahat, sa pagluluto pa lang po ay tansyahin na natin para masigurado talaga natin na yung makakain lamang yung iluluto. At kasi talaga pong napakarami itong masasayang kada taon. It can feed a lot of people. Si Assistant Secretary Arnel D. Mesa ng Department of Agriculture. Alas 4:24, magandang umaga ho doon sa mga nanonood sa atin via FB Live. Si Nanay Rose Fernandez, Francisco Antonio Ramirez Garcia at si Berna Danulco Estela Nunez. Sa Tornino Law ay senior si Maridel Furukawa at si Cher Roque dyan sa Caloocan. Estela Tenorio, si Ria Soto. Ayi Cartago, si Jason Nance. Alfredo Cobilla Sr., si Fernanda Estibar, Ivy Gutierrez, Jim Olier, si Maria Cristina Andon diha sa Davao, Ramon Abadillo, Cesar Akdal, si Alfredo Cobilla, binabati daw yung asawa niyan si Joy na nanonood dyan sa Antipolo City. Nelson Malinaw dyan sa Falls Church, Virginia. Berhel Sakdalan, good morning. Jess Season, Revilita Magaliones, Victor Anacion, from Barangay Buen Suceso, Gumaca, Quezon. Fernando Tandok at si Jensa, sabi niya, buenos dias a todos from Zamboanga City, at si Estela Nunez Jensa, Nueva Ecija. Roger Malabanan, magandang umaga. 4:27 ng umaga, tiniyak naman ng National Housing Authority o NHA ang regular na pag-inspeksyon sa mga pabahay ng gobyerno sa mga lalawigan na sinalanta ng superbagyong Yolanda noong 2013. Ang pahayag ay ginawa ni NHA General Manager Juben Tay kaugnay sa katatapos na paggunita ng ika-10 taong anibersaryo ng bagyong Yolanda. Ayon kay Tay, sapat ang tibay o katatagan ng mga pabahay ng ahensya kahit sa panahon ng matinding kalamidad tulad ng lindol at malakas na bagyo. Ito ang dahilan kung bakit regular ang pag-inspeksyon sa mga housing units kabilang na sa mga lugar na napinsala ng bagyong Yolanda.
Noong Miyerkules, mismong si Pangulong Bongbong Marcos ang nanguna sa awarding ng pabahay para sa 4,788 na pamilya sa Tacloban City. Iniulat ni GM Tay kay Pangulong Marcos na hanggang noong September 30 nasa mahigit na 172,000 housing units ang nakumpleto ng mula sa 336 na proyekto ng NHA sa mga lalawigan na matinding napinsala ng bagyong Yolanda dyan sa Central o sa Eastern Visayas. Sa lalawigan ng Batangas at ganoon din sa Cavite, mananatili naman ang Alert Level 1 sa Taal Volcano kahit na italang panibagong record high sa volume ng sulfur dioxide na ibinuga ng aktibong bulkan noong araw ng Huwebes. Sinabi ni PHIVOLCS Director Teresito Bacolcol na bukod sa emission ng asupre, may iba pang parameters o batayan na dapat ikonsidera bago i-adjust ang alert level ng bulkan. Batay sa pagtaya, halos 11,500 tonelada ng sulfur dioxide ang namonitor na ibinuga ng Taal noon lamang araw ng Huwebes. Sa kabila nito, ipinayag ni Bacolcol na wala pang sapat na basihan upang itaas ang alert level 1 ng Taal Volcano. Gayunpaman ay pinag-iingat ng PHIVOLCS Director ang publiko mula sa posibleng smog na galing sa aktibong bulkan. At magandang umaga ho doon sa mga residente ng Talisay, dyan kila Mayor Zenny Mendoza, sa Laurel, Agoncillo, Taal, dyan sa Buli, mga Atienza family. Magandang umaga ho dyan. At syempre yung mga karatig mga bayan, ha? Yan sa Calaca, Santa Teresita, basta yan nakapalibot sa lawa ng Taal. Ingat-ingat ho. Sana naman hindi lumala at baka matuloy na ang Pasko. Oras natin, 4:30 na ho ng umaga. RH Rapido Hataw Balita. RH Sa problema, may kadamay. Sa solusyon, kami ang tulay. Operation Tulong. Sa pangangailangan, may aalalay. Ang kahilingan, abot kamay. Operation Tulong. May kwentuhan, may kasiyahan. Operation Tulong. Aarangkada na sa November 11, nationwide. Bawat issue ay hihimayin at malalimang aaralin. Na iwan natin ang intelligence sa experts dun sa intelligence agencies ng gobyerno. Walang kontrobersyang palalampasin. Walang tanong na hindi sasagot. So needless to say, sir, kasali pa rin ang smart natin. One-on-one, kasama ang mga politiko at mismong mamamayang Pilipino. Samahan niyo po ako tuwing linggo para alamin ang bawat katotohanan sa likod ng kontrobersya. May nagbabalik. Hatid ang action-packed games, intense plays, latest happenings sa sports. Abangan ang pagbabalik ng Matchpoint Season 2 sa DZRH TV.
maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes. Ay, balikan natin ang iba pang mga balita. Ay, Mon Samson, hepe ng Manila Bulletin, 4:33 na ng umaga. RH Rapido Hataw Balita. Si Jaime Senior Prado from Bataan, si Nanay Rose Fernandez ay nasa New Zealand. New Zealand ba siya? O si Estela Nunez ay sa Nueva Ecija, si Trinidad 5 sa Iligan, Leonard Habungan from Tuguegarao City na Bagbigat, Catherine Tasani at si Aldi Idorot from Caloocan. Alas 4:34, 5 pang bayan sa Oriental Mindoro ang isinailalim naman sa state of calamity dahil sa African swine fever. Akala natin patapos na ito, hindi pa pala. Kawawa naman yung mga backyard hog racers natin habang papalapit ang Pasko. Ito ay mga bayan ng Bulalakaw, Bungabong, Bansud, Nauhan at Pinamalayan. Magkakatabi ito. Ayon kay Mayor Jennifer Cruz, ang bayan ng Pola ay nilagay na rin sa state of calamity dahil sa ASF. Nauna nang idiniklara ang state of calamity sa bayan ng Mansalay at Rojas. Kabuang 8 munisipyo sa Oriental Mindoro ang nasa state of calamity dahil naman sa ASF. Nagpapatuloy ang monitoring sa ASF sa mga checkpoints sa mga boundary ng bawat bayan para matiyak na hindi kakalat ang nasabing sakit. Nako, ito kasi yung daanan ng Roro Di ba? Pag galing ng Batangas, tawid ng Calapan, yan, bibiyahe ka papunta ng Rojas para tumawid sa Boracay o Katiklan Port, ayun. Yan ang rota. Kaya yung mga ibang kababayan natin, huwag sumasama ang loob ninyo kapag kayo ay sinita sa mga pier at may dala kayong mga meat products, mga tosino, longganisa, hindi nila tinatanggap dahil nga dyan sa ASF na yan. Talagang kawawa din naman ng ating mga backyard hog racers dahil akala ko nga doon sa norte, sa mga bulubunduking mga bayan-bayan dyan na hindi naabutin yan. Inaabot din Kaya lang, ngayon medyo nagre-recover na. Sana na huwag na pong lumala yan. Ngayon naman sa island province ng Mindoro, yung inaasahang pang Pasko sana, nako, papaano na. Doon naman sa Mindanao, libo-libong katao ang inilikas sa kanilang mga bahay sa Davao City dahil sa flash flood bunsod ng 2 araw na pag-ulan. Ayon sa National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC, nagsimula ang walang patid na ulan noong November 8. Kailan yung 8? Miyerkules hanggang November 9, dahilan upang tumaas ang tubig sa mga barangay ng Talomo Proper, Maa, Santo Niño, Bago Aplaya at Bago Galiera. Bunsod nito, inilikas ang may 379 na pamilya sa naturang mga barangay dahil sa taas ng tubig na umabot ng 5 hanggang 6 na talampakan. Binahari ng mga barangay Katalunan, Pequeño, Matina Crossing, Matina Aplaya, Dumoy at Balyok. Ayon sa Pag-asa, ang pag-ulan na naranasan sa bahagi ng Davao ay bunsod ng easterlies o mainit na hangin mula sa Pacific Ocean na nagdudulot ng localized thunderstorm.
Sa ibang balita naman, magandang umaga mga taga 6th District dyan sa lalawigan ng Bulacan. Bayan ho ng Angat, Norsagaray at Santa Maria na sakop ng distrito ni Congressman Salvador Pleito. Magtatagumpay ang isang leader sa anumang larangan kapag siya ay may pangunawa sa kanyang mga katrabaho at mga kasamahan. Ang term na ginamit ni Kong Pleito ay empathy. Ito ang paniniwala ni Congressman Salvador Cador Pleito ng ika-6 na distrito ng Bulacan sa 39th International Conference and Conferment Ceremony ng Royal Institution Singapore sa Century Park Hotel. Dito sa Maynila, sinabi ni Pleito na mula sa isang ordinaryong empleyado, siya ay umangat ng posisyon, ngunit hindi niya kinalimutan yung mga ordinaryong mga empleyado. Naintindihan niya ang kanilang sitwasyon dahil dati siyang katulad din nila. Master na umano niya yung tinatawag na pakikisama, ngunit hindi naman ito ikinokompromiso ang kanyang mga prinsipyo. Si Pleito ay nagretiro bilang Undersecretary ng DPWH bago siya nahalal na Congressman ng Bulacan. Narito ang bahagi niyo ang kanyang speech. In every step of my career, I treat everybody as my co-equal. Be it a laborer, an engineer, or project manager, or project director. In Tagalog, it is called pakikisama, which is getting along with others, but not compromising my personal values and principles. In my career, until now, I have already mastered how to strike a balance between my personal values and the collective harmony and unity for the good of the majority. At ganoon din sa kanyang posisyon sa ngayon, ginagamit na daw niya ang kanyang husay sa komunikasyon sa mga isinasagawang mga town hall meetings. Kailangang ipakita umano niya na kanyang mga constituents na siya ay kaisa nila sa anumang kanilang mga pangangailangan. Naniniwala si Pleito na bawat individual ay may dangal na dapat laging kilalanin. Ito man ay sa corporate world o sa larangan ng politika. Narito muli si Congressman Cador Pleito. Inclusivity is one factor that makes them feel you empathize with them. And if a leader is sincere in your deeds and in your heart, there is no doubt your empowered constituents, both in the corporate world and the political landscape, will have faith in you. On this note, my dear friends, allow me then to quote the former U.S. President Ronald Reagan, when he said, "The greatest leader is not necessarily the one who does the great things. He is the one that gets the people to do the greatest things." Ang kinatawan ng ika-6 na distrito ng Bulacan, Congressman Salvador Cador Pleito. Alas 4:41 ng umaga. Ito ang masaklap na balita. Baka drama na naman ito. Posibleng maibalik daw ang 650 million pesos na confidential funds ng Office of the Vice President at Education Department sa Bicameral Conference Committee o BICAM. Sinabi ito ni Senate Minority Leader Aquilino Coco Pimentel III matapos isuko ni Vice President Sara ang kanyang CIF. Ayon kay Pimentel, may kapangyarihan ng BICAM na i-restore ang secret funds na tanggapan ng pangalawang Pangulo, gayon din ang DepEd. Iginit ng senador na maraming pwedeng mangyari sa panukalang pambansang budget kapag ito'y umakyat na sa bicameral level. Nung una, kontrabida. Pagdating sa dulo, gusto pa maging bida talaga. Nakaw! Matatandaan nyo yung pahayag na ang sino mang
tutol sa CIF ay kalaban ng bayan? Ingat sa mga drama. Nagkaroon pa ng closed door meeting. Executive session yung mga senador, all senators caucus. Pinag-usapan ng CIF. Nagbilangan. Sino ang pabor na bigyan ng CIF? Ang Vice President. Siyam yung pumabor. Ibig sabihin, kulang sa boto. Nung inilabas yung balita, aba, galit pa sila sa nagbalita. Imbis na alamin nila kung sino yung sa kanila ang nag-squill. Kung sino yung nagkwento, nagmarites. Bakit magagalit sila doon sa nagbalita? Pwede bang maibalita yun sa labas kung walang nagkwento na galing sa oblo, di ba? Good morning, Yusek Ray Marfil. Si Boss Gil, Kabakuan. Idol Marlo Dalisay, magandang umaga ho sa politico.com. Sa oras na alas 4:44 ng umaga, meron daw bangkay ng lalaki na may tama ng bala sa dibdib ang natagpuang palutang-lutang sa Abra River. Saan kayang lugar yan? Detalye ng balitang ito mula kay Romy Gonzales. Romy, magandang umaga. Magandang umaga. Natagpuan ang bangkay ng isang lalaki na nakalutang sa Abra River sa Barangay Calaba, Banguet, Abra kahapon. Nakilalang biktima na si GL Adaro Persona, 24 anyos, binata residente sa Dangdangla, Banguet, Abra. Nakatanggap ng tawag ang Banguet Municipal Police Station mula sa isang concerned citizen. Kaugnay sa nakatuklasang nakalutang na bangkay ng isang lalaki sa gitna ng ilog. Ayon sa salaysay, nila Johnny Trinidad, Barangay Tanod, at Alan Jim Marzan, parehong nangingisda at nakatira sa Banguet, Abra, habang sila ay namimingwit ng isda at tatawid na sana sa Calaba River nang mamataan ang isang dumulutang na bagay. Nilapitan nila ito at para alamin kung ano ang naturang bagay at laking gulat nila na isa pala itong labi ng isang lalaki. Kagad nila itong ipinagbigay alam sa punong barangay ng lugar. At batay sa Provincial Forensic Unit ng Abra Provincial Police Office na pinangunahan ni Captain John Patrick de la Cruz na nagproseso sa bangkay, natuklasan nila na nagtamo ng nag-iisang tama ng bala ang biktima sa kaliwang bahagi ng kanyang dibdib. Patuloy ang ginagawang investigasyon ng Banguet Municipal Police Station para alamin ang totoong nangyari sa naturang biktima. Mula sa kauna-unahan sa Pilipinas. Romy. Yes, Lakay. Wala namang kaugnayan sa eleksyon na naman yan. In fact, tao ito din dating politiko dyan sa lalawigan ng Abra, Lakay. Nako, yan na naman tayo. Yan ang sinasabi natin eh. Pero mukhang parang sinasabi na involved daw ito sa illegal drugs sa Lakay. So, inaalam pa natin ito. So, ay yung magiging bagay ng gagawing investigasyon ng Banguet Municipal Police Station. But anyway, mismo nakausap natin yung nag-handle ng naturang biktima, isang kilalang personality dyan sa Abra, at sinabi niyang tinutulungan nila itong pamilya ng biktima para maayos yung kanyang labi matapos na matagpuan kahapon sa may Abra River sa Calaba, Banguet, Abra, Lakay. Alright. Kumusta ang temperatura sa Baguio, Romy? Malamig ngayon. Malamig na? Medyo malamig ngayon, Lakay. Pero kasi same yung nag-average pa rin lang sa 17 degrees itong temperature dito sa Baguio City. Yung dami ng turistang umakyat, ganun din sa dati? Nasa Central Business District ako kagabi. Ang daming tao, Lakay. Ang daming tao sa Baguio. Every Friday naman kasi expected yan. Until Sunday talagang maraming turistang umaakyat dito sa lungsod ng Baguio, Lakay.
May nagtatanong nga pala nung nakaraan, paano daw ang sitwasyon doon sa Cannon Road? Open na for motorista yan? Bukas for residents lang at pag mga emergency cases lang pwedeng padaanin yung mga mga motorista, but then sa common na mga travelers, motorista, pinapadaan pa rin sila dyan sa may area ng Marcos Highway pagpaakyat, at sa paggaling naman sa La Union o Ilocos via Naguilian Road, Lakay. So ultimately parang close pa rin ito sa general public, pero bukas lamang sa mga residential at emergency. Matagal-tagal na yung repair. Hindi pa rin matatapos-tapos. Mukhang ongoing yung project dyan, Lakay. So para hindi masyadong ma-disrupt yung proyekto, naka-limited sa local at mga emergency cases lang itong area. Yung Camp 6 yan, yung nangyari malaking landslide yan na habang ginagawa, gumuho yung bahagi ng bundok. Sa bagay, sabi nung mga kasamahan natin dito, basta nandun pa din daw yung Leon. Oo naman, hindi pa naman umaalis doon. Okay, salamat, Robbie! Kaya latest na update sa Cordillera Region mula sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH. Ito si Romy Gonzales, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat si Romy Gonzales mula sa Baguio City at sa Cordillera Region. Magandang umaga ho, naimbag na bigat po Congressman J.B. Bernos. Diyan sa lalawigan ho ng Abra. Alas 4:49 ng umaga. Si Don Jolie Pata, magandang umaga din ho, saka si Boyet Magmanlak, si Eduardo Omampo, si Jaime Senior D sa Anga-Angan, Tarlac City, Alfredo Cobilla Senior dyan sa Antipolo, si Neri Gramonte, si Lakay Tomdesan, si Eduardo Omampo, si Jaime Senior D sa Anga-Angan, Tarlac City, Alfredo Cobilla Senior sa Sudipen, La Union, paring Lando Macusi na imbagabigat. 10 minuto bago mag-alas 5, inanunsyo ng binuong komite na tututok sa paglipat ng jurisdiction sa 14 na eskwelahan mula sa Makati patungo ng Taguig na mailalabas na nito ang mga alituntunin ngayong buwan, ayon sa isang opisyal ng Department of Education. Ayon kay DepEd spokesman Michael Poa, noong Agosto inako ng DepEd ang authority sa 14 na paaralang apektado ng territorial law o dispute agawan sa teritoryo sa pagitan ng Makati at Taguig. Upang mahawakan ang proseso ng paglipat, bumuo ng DepEd ng isang transition committee na binubuo ng isang regional director, ang DepEd Schools Division Superintendents ng Taguig, Pateros at Makati, at ang mga legal na opisyal ng parehong lungsod. Sa budget deliberation ng budget ng yung 718 billion pesos na budget, proposed budget ng DepEd para sa 2024, ay muling naungkat yung usapin na yan dahil mukhang akala natin na okay na, hindi pa pala. Yung problema ng paglilipat ng mga eskwelahan, 14 ng mga EMBO mula sa EMBO barangays. Dati kasi ay Makati, ngayon ay naging bahagi na ng Taguig dahil sa napagdesisyonan na yung kanilang lugar ay Taguig, hindi sakop na ng Makati. 8 minuto bago mag-alas 5, hinimok naman ng Department of Social Welfare and Development o DSWD ang publiko na iwasan ang pagbibigay ng limos sa mga pakalat-kalat sa mga kalsada.
Ayon kay DSWD Assistant Secretary Romel Lopez, alinsunod sa Presidential Decree 1563 o Anti-Mendicancy Law, pagmumultahin at may parusang kulong hanggang 4 na taon ng mga mapatutunayang magbibigay ng limos sa mga street dwellers. Sinabi pa ni Lopez na may program ang DSWD para sa mga street dwellers gaya ng Oplan Abot na nagbibigay ng temporary shelter, educational plan o enrollment sa Pantawid Pamilyang Program o 4Ps. Nakipagtulungan na rin ang DSWD sa mga lokal na pamahalaan upang matugunan ang pangailangan ng mga street dwellers. Siyempre, yung iba kasing mga, lalo yung mga motorista natin, o kaya yung mga ordinaryong naglalakad-lakad lang sa kalye, sa takot. Kasi kung minsan pag hindi mo binibigyan, sila pa ang galit Yung mga bata na naglinis-linis naman ng mga salamin ng mga sasakyan. Kahit bata o matanda. Pag hindi mo binigyan, nagpunas-punas dyan at hindi mo binigyan, igagasgas yung sa sasakyan. Di ba? Marami na ako kung nakikita. Dito lang. Paglabas mo, galing dyan sa Senate. Papunta ka diyan sa World Trade Center. Dyan sa kanto dyan. Ang daming nagkalat na bata dyan. Pero parang walang nakikita yung ating mga otoridad. Ha? Galing ka ng Coastal Road. Pagdating mo dyan sa kanto, papunta ng airport, daming naglilinis dyan. Yan, hindi na mga bata yan. Sobra sa bata yan. Pero ganun din. Nakakatakot kung minsan pag hindi ka nga nagbigay, sila ang galit. Doon naman sa bahagi ng Kamuning, mayroon niyan paghinto, EDSA na to, EDSA. Paghinto ng mga sakyan, ang daming nangangatok dyan. Espanya Boulevard. Dito sa kanto ng Quirino at saka South Superhighway, yung kantuhan na yan, napakarami din ho dyan. Yung takot lang ng ating mga kababayan, kaya kahit anong sabihin ng DSWD, siyempre magbigay ka na lang kahit magkaano, di ba? Paminsan kahit nga nagbigay ka, galit pa Ay, nako. 5 minuto bago mag-alas 5, may ngayon daw dyan sa Malabon may bigayan na ng Noche Buena. Pero, kailangan may hawak kang blue card. Ano yung blue card na yan? Alamin natin ang detalye ng balita yan mula kay Edwin Duque. Edwin, ano ba yan? Edwin? Nagtutuloy-tuloy ngayong araw ang pagbibigay ng bagang Noche Buena. Nagbalabot ang Diyos sa may 46,426 head of family na nakatanggap ng tiga 840 cash assistance sa pamamagitan ng Malabon Ahon Blue Card. Ayon naman kay Mayor Jenny Sandoval, ito man ay kanyang proyekto sa kanyang unang termino sa panunungkulan o pambatiyak na bawat Malabon yan ay madaling nakatanggap ng ayuda at mga serbisyo. Naglaan din naman ang lusod ng 39 million upang magkaroon ng maaga pamasko ang mga taga-Malabon sa kabila ng mataas na presyo ng mga bilihin at pawanahing pangangailangan. Sinabi na nito na ang unang ayuda na natanggap mula naman sa Ahon Blue Card ay ang grocery pack at meron din cash. Baga rin naman ng mga karandam ng diwa ng Pasko ang 232,280 o 232,280 Malabunyas na head of family. Ito yung una namang o mga nakarestro naman sa Ahon Blue Card para naman sa pamahagi ng maaga pamasko. Ang mga Malabunyos ay maaaring mag-withdraw mula naman sa anumang banknote ATM o pumunta sa anumang tindahan ng Universal. Ito yung Storefront Service Center, yung USSC. Nakatawan dito Development Bank of the Philippines sa magbibigay naman ng digital solution na kinakailangan ng lungsod ng Malabon. Dari lamang wanong ipakita ang kanilang Ahon Blue Card holders ang SMS message na natanggap nila kasama ang isang valid government ID para agad na ma-process ng USSC ang pamaskong handog ng pamalalusod ng Malabon.
Wala pa rin sa kanan sa Pilipinas, Pisa rin ako sa Respect 3. Edwin Duque, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Salamat, Edwin. Sabi ni Maridel Furukawa, doon daw sa Japan merong restaurant na may extra rice. Pero by the gram ang ibinibigay. Pag hindi naubos ng customer, magbayad ka ng doble. Oh, di ba? Pwede rin. Kaya lang dito kasi automatic pag sa restaurant, whole cup. Hindi naman, kumbaga kasama sa order talaga yun, hindi na uubos. Yun ang sinasabi na sasayang. Magandang umaga kay Dinya Asuncion Herman, si Don Magtibay, at si Abigail Magtibay sa Brescia, Italy. Sa Italia pala. Bernilo Cianosa dyan sa Silay City. At si Antonio Ramirez Garcia. Yan ang kabuuan ng ating balitaan ngayong araw ho ng Sabado, November 11. Stand by sa karagdagan pa ang mga balita. Makasama natin sa pagtawid ng balatuntunan paring Ramel Fertes. Ako pa rin si Raymond Dadpaas. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino. 2 minuto na lang ho bago mag alas 5. RH Rapido Hataw Balita.